nangyari, nagalit po at tinanong po muna ni King Nebuchadnezzar itong tatlo at napatunayan niya po. Ang nangyari, sabi niya po dito, yung main verse po natin, kinausap niya na po dito sa verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king and Nebuchadnezzar, "We are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up." So yun po, harap-harapan po sinabi nung tatlo dito sa hari na hindi po nila i-worship yung pinagawa niyang imahe o revolto. Hindi po nila i-worship si King Nebuchadnezzar. Ang nangyari po, yung pugon po na naglalagablab, ambes na level 1 lang po yung init niya, kinagawa niya pong level 7 ang init. So napaka-init po talaga nun. Kumbaga, unting lapit mo lang masusunog ka na. Ang nangyari po, itong si King Nebuchadnezzar, inutusan niya po yung mga tauhan niya na ipatapon po yung tatlong karakter po natin, si Meshach, Shadrach, and Abednego sa pugon. Although naitapon na po nila doon, yung mga tauhan po ni King Nebuchadnezzar, nasa bungad pa lang po, pero nasunog na po sila. Kumbaga sabihin na natin, second degree yung sunog po nila. Nasa bungad pa lang po yun. What if nasa loob ka? Sobrang init po niya. And then, dito na po, lumaktaw na po tayo. Sabi niya po sa chapter 20, verse 24, "Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up, haste and spake, he said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound in the midst of fire? They answered and said unto the king, True, O king," sabi po nila. Tinanong pa po kasi ni King Nebuchadnezzar kung ilan yung pinasok nila. Ang pinatapon lang nila is 3. Balik po tayo dito sa 25. "And he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God." Dito po, nagpakita po ng miracle ang Panginoon. Amen. Kaya po tayo, dito po sa unang point po natin, is trusting the Lord in all circumstances. Dito po makikita na tunay po yung pagtitiwala ng ni Meshach, Shadrach, and Abednego sa ating Panginoon. Dito pa nga lang po kanina sa binasa po natin sa chapter 18, ano, talagang tiwala po sila sa Panginoon, hindi po sila pababayaan. Kasi masusunod na po sila pero harap-harapan pa rin po nilang sinagot at sinabihan si King Nebuchadnezzar na, "But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up." Ang hirap po nung gano'n, ano? Yung mas mataas na tao sa'yo, sasagutin mo ng gano'n after pagsagot mo ng gano'n, kamatayan na. Kaya po ang nangyari, gumawa po ng miracle ang Panginoon. Ginabayan niya po, sinamahan niya po yung 3 dun sa pugon. And then, ito po ang nangyari. Sa chapter 28 po. "Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of the Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servant that trusted him, and have changed the king's word, and yielded their bodies that they might not serve nor worship any God except their own God." So yun po, kumbaga nutusan niya po yung mga nasasakupan niya na kung sino po ang mabibless po, kung sino po yung mag-worship sa Panginoon, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Binasbasan niya na po yun. Yan, ito po, pinalabas niya na rin po yung 3, si Meshach, Shadrach, and Abednego dito po sa verse 27. Ayan po. "And the princes, governors, and captains, and the king's counselors being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power, no was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire has passed on them." So, kahit gahibla po ng buhok nila, isang pirasong buhok, hindi po nasunog. Yung mga balat po nila hindi nasunog. Yung damit po nila, ni amoy usok po, hindi po sila naging nagamoy usok. Ganun po yung miracle ng Panginoon na ginawa po niya. Basta
basta tayo po ay magtiwala po sa Kanya. Kahit anuman pong mga problema na darating sa atin, wala man po tayong pera, wala man po tayong trabaho, tulad po. Alam po natin, magtiwala lang po tayo sa Panginoon, hindi niya po tayo pabayaan. Sa akin po, sabi ko nga kanina, sabi ko kay Mrs. kanina, wala na akong trabaho. Yung shampoo nga namin, dati 2 po. Ngayon, sunset na lang. Hindi naman sa pinagtsatsagan. As in, meron naman, dati-dati kasi. Sabi ko, kung ano man po yung plano ni Lord sa akin, yun po yung susundin ko kasi nagtitiwala ako. Sabi niya nga po is, steadfast with God. Being steadfast with God means maintaining a firm and unwavering commitment to Him. Yun po yung tiwala natin na maging matatag at mas hindi siya matitinag kasi ang tiwala ng Panginoon ay tunay po at hindi po napapako. Kaya po sa testimony ko po, hindi po ako nagsisisi na nawala po yung business ko. Ilan pa lang po yung sinabihan ko. Kaya sabi ko, tiwala lang tayo kasi meron naman pong biyaya na binigay sa misis ko kasi kung sa akin po naging matumal sa kanya po, maganda po yung pasok ng business po sa kanya. Sabi ko, habang wala pa akong plano, sa'yo siya muna business. Pero sa pride kasi ng lalaki, parang alanganin po yun eh. Pero syempre, gislahin lang po tayo. Ang pride po dapat tinatanggal po natin yan. Amen? Opo. Kaya, pag may mga, kaya tiwala lang po talaga ako sa Panginoon na alam ko hindi naman po tayo, kahit sa inyo po hindi niya po tayo pabayaan. Kasi pagka tayo po ay nangihina, mag-pray lang po tayo. Tapos magbasa din po tayo ng ating mga Biblia. Yun po ang mga ito ay susi kasi dito po natin nakakausap ang Panginoon sa pagdarasal. Dito po tayo nakakapagpasalamat, dito po tayo nakakapuri sa Kanya. Pinupuri natin siya sa ating prayer. Kaya po ako po inayaan ko na lang po kung ano po yung plano ng Panginoon. Pero yung plano ko po ngayon, kung ano man po yung mga kaya kong may tulong sa ministry, yun po muna yung gagawin ko. Yun po. Kung yun po yung una nating point na trusting the Lord in all circumstances. Ito po gusto ko talagang i-share po na talagang kaugnay po ito sa buhay ko. Kaya itong topic natin, katulad po nila, kahit na madaming problema itong tatlong to, hindi po nila itinakwil ang Panginoon. Sana ganun din po tayo na kahit na problema, napakadaming problema po, pero magtitiwala po ako sa Panginoon, hindi po mawawala yun. Kaya po dapat ganun din po tayo, kahit na walang-wala na po. Ako walang-wala na. Yung bayad ng take-out kanina wala na akong bayad, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi parang kanina po nagamit po sila si brother po, nakakain po kami ng merienda before pumunta po dito. Kaya po yung nagpapasalamat po talaga ako na hanggang ngayon, kahit na medyo nakakalimutan ko siya, pero at least meron po akong wife na nagpapaalala sa akin, tumutulong din po sa akin. Kaya po sa mga binata po dyan, sa mga dalaga dyan, mamili po kayo ng Kristiyano din po na magiging boyfriend or girlfriend or asawa niyo. Kasi pagka down po kayo, sila po yung makakatulong niyo para patatagin yung pananampalataya niyo. Kasi like sa akin po, talagang may mga circumstances na talagang down na ako, lalo yung mga binalik ko po sa business ko, mga binalik kong items, kumbaga negative pa ako. Kaya sabi ko, I will always trust the Lord. Buong puso po yan pag nakakatiwalaan si Lord.
Sabi niya nga po dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sabi niya po, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kaya po ako, kahit alam kong kaya ko po, ito, parang ito po pa, alam ko kaya ko po, pero si Lord na ang ginagawa kong sandalan. Si Lord na po ang ginagawa kong sandalan sa oras na ito. Kasi hindi po ako bumabase sa pansarili lamang sa abilidad ko. Ang sabi niya po dito sa 6, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. So yun po, kailangan natin purihin ang ating Panginoon sa araw-araw. Kapagkat siya lang po ang makakatulong sa atin na matahak po ang damong daanan. Kaya po sa pangalawa po nating point, be firm in trusting the Lord. Punta po tayo sa Book of Matthew, verse 25, 21. Matthew. Ayan po. Chapter 25, verse 21. For then shall be... 21. Hindi ko ba binigyan ba ito? Ayan po. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. A few things I will make thee ruler over many things. Many things enter thou into the joy of the Lord. So, pag tayo po ay nagle-labor sa Panginoon, meron po talagang saya sa pagsiserve sa ating Panginoon. Wala pong makakatumbas doon, wala pong makakahigit doon. Pag kayo po ay sinerve nyo po ang sarili nyo po sa Panginoon. Sa akin po, hindi naman po basta salita lang or ano po, pinagpre-pray ko lang po lahat. Pinakakatiwalaan ko lang po lahat ng mga plano ko sa Panginoon. Sabi niya po dito, well done, thou good and faithful servant. Kaya yun po, gusto ko talaga maging servant. Pero, siyempre may tamang panahon po diyan. Tayo po ay inuubog din ng Panginoon basta tayo po ay magtiwala lamang po sa Kanya. Sabi niya po dito sa ating point, be firm in trusting the Lord. Yun po, dapat po ay yung meaning po nun ay maging matatag at tayo po hindi patitinag sa anumang gawaing makamundo. Tayo po ay sa akin po, yun po, testimony din po natin ito sa aming mag-asawa. Yung hirap po kami magkaroon ng anak ko kahit 1 year na po. Sabi ko kay Mrs. wala na. Tanggap ko na. Tanggap ko na hindi tayo magkakaano. Pero sabi niya po, nawawalan ka na ata ng tiwala sa Panginoon. Kaya nga po merong sabi po dito, fear, ibig sabihin, dapat kung ano po yung tiwala mo sa Panginoon nung umpisa, pareho lang po hanggang dulo. Pareho lang po. Tuloy-tuloy lang po ibig sabihin. Consistent.